Leader. Nagulat ang lahat na talagang sumang-ayon ang pinuno nila kay Guning. Sige, pananagutan ko ang resulta kahit anong mangyari. Magiging maayos ka, sabi ni Li Zhongwei. Leader, kami. Hindi sila natakot na masangkot sa gulo, ngunit ayaw nilang magkaroon ng gulo dahil kay Guning. Hindi sila pinansin ni Li Zhongwei at tumingin kay Guning. Miss Gu, ang career ko ay umaasa sa iyo ngayon. Sana magtagumpay ka. Bagamat medyo na-stress si Li Zhongwei, nagkunwari siyang relax dahil ayaw niyang bigyan ng masyadong pressure si Guning. Huwag kang mag-alala, hindi ako gumagawa ng isang bagay na hindi ko tiwala na magagawa ko ng maayos, sabi ni Guning para aliwin siya. Tumanggaw si Li Zhongwei at bumuti ang pakiramdam. Nahirapan pa ring paniwalaan ng ibang tao si Guning dahil nakasama nila siya ng maikling panahon, kaya lahat sila ay nagsimulang tumingin kay Guning ng may kawalang kasiyahan. Kinamumuhian ni Du Jingtong si Guning hanggang ngayon, at umaasa siyang hindi mabubuhay si Guning ngayon. Sige, umalis na tayo, sabi ni Li Zhongwei at tumayo. Sapat na para kay Li Zhongwei na dalhin si Guning sa clubhouse ng mag-isa. Hindi nila nais na makaakit ng labis na atensyon. Para sa iba pang mga tao, kailangan nilang maghintay sa utos ni Li Zhongwei. Nang nasa kotse na sila, ibinigay ni Li Zhongwei kay Guning ang miniature camera at pinaandar na ang sasakyan. Dumating sina Guning at Li Zhongwei sa underground parking lot bago mag 7 PM, pagkatapos ay tumawag si Li Zhongwei ng manager. Kung saan namumulaklak ang mga kwento. N-Heart V Epsilon Pound N. Pagkatapos tawagan ng manager, sinabi ni Li Zhongwei kay Guning, siya ay maaasahan sa kanilang lawak, ngunit kailangan mo pa ring mag-ingat. Ang manager ng clubhouse na ito ay isa sa mga kaibigan ni Li Zhongwei. Gagawin ko, sabi ni Guning. Naghintay sila ng 3 minuto, at pagkatapos ay ipinakita ang manager. Isa siyang lalaki na nasa early 30s. Nagkaroon na sila ng kasunduan tungkol sa gawain ngayon, kaya hindi na nila ito pinag-uusapan ngayon, at dinala ng manager si Guning nang walang pagkakilala. Nang matanggap ng manager ang mensahe na sumakay sa cruise ship mamaya, ay text niya si Li Zhongwei. Nakahanda na ang lahat ng 9 na prostitute sa silid pahingahan, at nakikipag-chat sila sa isa't isa at tumawa ng malakas. Actually, hindi nila alam kung anong klaseng party ang sasalihan nila. Ang alam lang nila ay private sex party iyon na ginaganap ng mga mayayaman, at maaari silang kumita ng malaki pagkatapos ng trabaho ngayon, kaya tuwang-tuwa sila. Hindi naging madali para sa kanila na kumikita ng malaki sa kanilang pang-araw-araw na trabaho. Gayunpaman, maaari silang kumita ng mas maraming pera gaya ng makukuha nila mula sa isang buwang trabaho pagkatapos ng party ngayon. Kung ang kanilang mga bisita ay nasiyahan sa kanilang serbisyo, maaari silang makakuha ng mas maraming pera. Naaawa ako kay Luoluo. Dumating ang regla niya ngayon, kaya pinalampas niya ang napakagandang pagkakataon. Sabi ng isang puta at tila malungkot, ngunit siya ay talagang natutuwa. Ang mga patutot na ito ay tila magkakasundo sa isa't isa sa ibabaw, ngunit sila ay mga katunggali. Lahat sila ay gustong matulog sa isang mapagbigay na mayaman upang makakuha ng malaking tip. Kaya naman, lahat sila ay kakaunti ang pananamit ngayon upang maakit ang atensyon ng mayayamang lalaki. Alam nilang hindi magpapakita si Luoluo ngayon at papalitan siya ng isa pang prostitute. Hanggat ang bagong babae ay hindi masyadong napapansin, hindi sila takutol. Dahil karaniwang mas sikat si Luoluo kaysa sa kanila, palaging may pinakamataas na sahod si Luoluo sa kanila. Kaya talagang ayaw nilang sumama sa kanila si Luoluo. Na-curious ako sa hitsura ng bagong babae, biglang sabi ng isang patutot. Wala siyang pinagkaiba sa atin, sabi ng isa pang patutot. Umaasa silang lahat na ang bagong babae ay magiging mas pangit kaysa sa kanila, ngunit hindi masyadong malamang na ang bagong babae ay magiging masyadong pangit. Sa sandaling ito, itinulak ang pinto ng lounge. Sabay-sabay na tumigil sa pakikipag-usap ang mga puta at tumingin sa pinto. Naunang pumasok ang manager, at sinundan siya ng isang babae. Ang pangalawang nakita ng mga patutot na iyon sa mga babae,
nagselos sila. Ang babaeng ito ay mas maganda pa kay Luoluo. Ang kanyang katawan din ang pinakamaganda sa kanila. Hindi nila maintindihan kung bakit nakahanap ng manager ng napakagandang babae na papalit kay Luoluo. Ito si Ailey, at papalitan niya si Luoluo sa party kasama mo mamaya, sabi ng manager sa kanila. Ailey ang bagong pangalan ni Guning sa operasyong ito. Napansin ng manager ang selos ng mga puti kay Guning, kaya binalaan niya sila. Napakahalaga ng party ngayon, at kailangan mong sundin ang mga patakaran. Huwag mo akong guluhin. Oo, manager, sabi ng mga patutot na iyon. Hindi man nila gusto si Ailey, hindi sila naglakas loob na manggulo ngayon. Ngayon ay isang magandang pagkakataon na kumita ng maraming pera, at walang sino man sa kanila ang gustong makaligtaan ito. Makalipas ang ilang minuto, nakatanggap ang manager ng tawag mula sa host ng party, at sinabihan siyang makarating sa cruise ship na nakadaong sa 0.7 wharf. Kailangang nakasakay na sila bago mag 8 p.m. Matapos ibaba ang tawag, nagpadala kaagad ng mensahe ang manager kay Lee Zongwei bago umalis sa cruise ship kasama ang mga prostitute. Ang mga patutot ay patuloy na nag-uusap at nagyayabang sa daan. Lahat sila ay abala sa pagkukumpara sa kanilang sarili sa isa't isa, at walang nagbigay pansin kay Guning. Walang pakialam si Guning, dahil ayaw din niyang makipag-usap sa kanila. Hindi niya gusto ang mga patutot at nanatili siyang malayo sa kanila. Si Lee Zongwei at ang kanyang mga kasamahan sa club ay pumunta sa 0.7 wharf nang walang pag-aalinlangan. Nang mag 7:40 p.m. na, nakarating sila sa 0.7 wharf. Maraming magarang sasakyan ang nakaparada sa malapit na parking lot. Humigit kumulang 15 tao ang naimbitahang dumalo sa party ngayong gabi, at lahat sila ay kasosyo sa negosyo. Gayunpaman, hindi nila alam na magkakaroon ng droga sa party, kaya hindi nila alam ang tunay na layunin sa likod ng aktibidad ngayong gabi. Nalaman ni Lee Zongwei ang tunay na layunin ng party ngayong gabi sa tulong ng isang undercover agent sa organisasyong nagdaos ng party. Ang kanilang target ay nasa cruise ngayon, ngunit hindi sila maaaring gumamit ng karahasan upang subukang mahuli sila kung sakaling siya ay tumakas. Kinailangan nilang magpadala ng isa pang undercover na ahente upang kontrolin ang kanilang target bago sila kumilos. Sinundan ni Guning ang iba pang mga puta at bumaba sa maliit na bus sa isang takdang daanan. Ang cruise ship ay medyo maliit na may lapad na 7 o 8 metro at may haba na 30 metro. Mayroon itong 3 palapag. Ang unang palapag ay ang lobby, ang mga silid ay nasa ikalawang palapag, at mayroong lahat ng uri ng mga palabas sa paglilibang sa ikatlong palapag. Hindi alam ng mga nag-organize ng party na nakuha na nila ang atensyon ng mga pulis, kaya walang ingat na ginawa ang security check. Gayunpaman, ang lahat ng mga bisita at ang mga telepono at bag ng mga puta ay naiwan sa front desk. Inilagay ni Guning ang lahat ng kailangan niya sa telepathic eye space. Pumasok sila sa loob ng walang masyadong effort. Hindi pumasok ang manager, dahil hindi niya alam na drug party ito hanggang sa sinabihan siya ni Lee Zongwei. Hindi siya pumasok sa loob dahil ayaw niyang madamay sa gulo na ito. Ginamit ni Guning ang kanyang jade eyes upang tumingin sa paligid nang pumasok siya, at nalaman niyang ang mga bodyguard na nakatayo sa labas ng pinto ay walang dalang baril. May malaki at marangyang bulwagan sa cruise ship. 10 mayayamang lalaki ang naroroon, ngunit ang ilan ay wala pa rin. Maraming tao ang ipinadala ng host at tinatanggap ang kanilang mga bisita, ngunit ang pinakamahalagang tao ay hindi pa nagpapakita. Ang iba pang mga tao sa bulwagan ay pawang mga waiter. Buffet din ang party na ito, ngunit walang gamot sa pagkain hanggang sa umalis ang cruise sa baybayin. Sa sandaling sumali ang mga puta, ang ilan sa kanila ay pumunta sa kanilang pamilyar na mga kliyente. Ang mga mayayamang lalaki na ito ay pawang mga manloloko, at tiyak na hindi nila tatanggihan ang magagandang babae. Ang ibang mga patutot, sa kabilang banda, ay aktibo sa pang-aakit sa kanilang mga bagong kliyente. Hindi gagawin ni Guning ang parehong bagay sa kanila,
dahil naiinis siya sa paghawak ng matandang iyon sa kanyang katawan. Gayunpaman, pumunta siya rito bilang isang patutot at kailangan lang gawin ng isang patutot ay pasayahin ang mga mayayamang lalaking iyon. Kung hindi niya ginawa iyon, malapit na siyang malantad. Kaya naman, gumawa ng dahilan si Guning at sabay na pumunta sa washroom. Nang nasa washroom siya, tumingin siya sa paligid kung may mga surveillance camera. Buti na lang at walang surveillance camera sa washroom. Sa kasong iyon, maaari niyang isagawa ang kanyang plano. Kailangan muna niyang hanapin ang kanyang target. Maliban sa Grand Hall. Ang unang palapag ay naglalaman lamang ng isang kusina, kaya ang kanyang target ay wala sa unang palapag, at inilipat ni Guning ang kanyang paningin sa ikalawang palapag nang walang pag-aalinlangan. Sa ilalim ng hagdan patungo sa ikalawang palapag, may dalawang bodyguard na may mga baril. Sa landing ng ikalawang palapag, may dalawa pang armadong bodyguard. Hindi nagtagal ay nakita ni Guning ang isang malaking silid na may dalawang bodyguard na may mga baril na nakatayo sa pintuan nito. Sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang target sa silid na ito. Maliban sa kanyang target, mayroon pang dalawa na nasa katanghaliang gulang na lalaki at 6 na armadong bodyguard. Sa kabuuan, ang mga bodyguard ay hindi marami sa paningin ni Guning. 10 minuto ang layo mula 8 PM, at naisip ni Guning na maaari niyang ipadala ang lalaki sa loob ng 10 minuto upang makatipid ng oras. Kaya naman, lumingalinga siya sa paligid kung makakarating siya sa ikalawang palapag nang hindi naakit ang atensyon ng mga bodyguard sa hagdan. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumingin siya sa paligid, nakita niyang walang mga bodyguard sa pintuan ng ikatlong palapag. Bukas ang bintana ng silid kung saan naroon ang kanyang target, kaya nakapasok si Guning sa silid sa pamamagitan ng bintana upang mahuli ang kanyang target. Enhart v Epsilon Pound N. Pagpapalabas ng imahinasyon, isang pagbasa sa isang oras. Kailangan niyang kumilos ng mabilis hanggat kaya niya at makaakit ng kaunting atensyon hanggat maaari mula sa ibang mga tao sa cruise. Pagkatapos ay pinalabas ni Guning ang Zhao at sinabihan itong ilipat siya sa ikatlong palapag. Napakadilim ng gabing iyon, kaya walang makakakita sa Zhao kahit nakalabas na ang katawan nito. Madaling inilipat ng Zhao si Guning sa ikatlong palapag gamit ang katawan nito. Pagkatapos ay tumapak si Guning sa sahig nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Pagkatapos ay ibinalik niya ang Zhao sa telepathic eye space at ikinabit ang miniature camera sa kanyang pulso gamit ang isang lubad, pagkatapos ay binuksan ito. Sa oras na ito, naghihintay na si Lee Zhongwei at ang kanyang mga teammates sa parking lot ng No. 7 Wharf. Walang gaanong pag-asa si Lee Zhongwei, ngunit nagulat pa rin siya nang magsimulang gumana ang screen ng miniature camera. Nagulat din ang iba sa sasakyan. Hindi naman, matagumpay niyang naipasok ang miniature camera. Jesus, napakaganda niya. Nagigilty ako ngayon sa sinabi ko sa kanya. Panipi tuldok panipi. Nakaramdam ng lubos na kahihiyan si Do Jingtong sa panonood ng video na ipinadala mula sa miniature camera sa screen. Kinuha ni Guning ang kanyang telepono at sabay-sabay na nagpadala ng mensahe kay Lee Zhongwei. Ibinigay ni Lee Zhongwei kay Guning ang kanyang numero ng telepono bago sila dumating, ngunit wala siyang numero ng telepono ni Guning. Sa makatuwid, sinabi sa kanya ni Guning ang kanyang pangalan nang ipadala niya ang mensahe. Guning. Ako si Guning. Nakikita mo ba ang video? Ang lahat ba ay gumagana ng normal? Kikilos na ako ngayon. Tumataas ang mga magbubunga ng bono, ano ang dapat mong susunod? Tumataas ang mga magbubunga ng bono, ano ang dapat mong susunod? CNA Money Mind. Pagkatapos noon, iniharap ni Guning ang camera sa kanyang mukha. Natanggap ni Lee Zhongwei ang mensahe ni Guning sa susunod na segundo, at laking gulat niya na dinala rin ni Guning ang kanyang telepono sa loob. Bagamat gusto niyang malaman kung paano nagawa ni Guning iyon, hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ito ngayon. Nagpadala siya ng mensahe pabalik kay Guning nang walang pagkaantala at sinabi sa kanya na handa na ang lahat. Pagkatapos,
ipinaalam niya ang kanyang mga kasamahan sa pamamagitan ng walkie-talkie at sinabihan silang maghanda. Ibinalik ni Guning ang kanyang telepono sa telepathic eye space, pagkatapos ay pumasok sa silid sa pamamagitan ng bintana. Nang tumalon siya sa silid, nakuha niya ang atensyon ng lahat ng nasa loob nito. Ang kanyang biglaang hitsura ay nagulat sa kanila, at si Guning ay dumiretso sa kanyang target. Hindi nagtagal ay inilabas nila ang kanilang mga baril, ngunit nahuli na ni Guning ang target na tao at itinutok ang baril sa kanyang ulo. Napakabilis ng pangyayari kaya napabilog ang lahat sa kanilang mga mata sa gulat. Sa katunayan, ang sospek ay magaling sa pakikipaglaban, ngunit wala siyang oras na lumaban sa pagharap sa pag-atake ni Guning. Itinutok ng mga bodyguard na iyon ang kanilang mga baril kay Guning, ngunit hindi sila nang ahas na barilin kung sakaling masugatan sila sa kanila. Malinaw na nakita ni Lee Zongwei at ng kanyang mga kasamahan sa club na ang kanilang target ay nasa kamay ni Guning ngayon. Walang pag-aalinlangan, nag-utos si Lee Zongwei at sinabihan ang kanyang mga kasamahan na kumilos. 5 minuto hanggang alas 8 ng gabi, kaya hindi pa nagsisimula ang cruise, at maaari silang pumasok sa loob. Sino ka? Tanong ng sospek. Ang taong kailangang mahuli ka, sabi ni Guning. Sino ang nagpadala sa iyo dito? Tanong muli ng sospek. Masyado siyang maraming kaaway, at hindi niya alam kung sino ang nagpadala kay Guning para hulihin siya. Gayunpaman, kahit na sino ang gumawa nito, siya ay galit na galit. Hanggat mabubuhay siya ngayon, determinado siyang bayaran ang tao. Sumunod ka sa akin at malalaman mo ito, sabi ni Guning at itinulak ang sospek palabas ng pinto. Dahil may nakatutok na baril sa kanyang ulo, walang magawa ang sospek kundi ang sumulong. Sinundan sila ng kanyang mga bodyguard sa buong daan. Nagulat at natakot ang 2 bodyguard nang itulak palabas ng isang babae ang kanilang amo. Inilabas din nila ang kanilang mga baril para ituro si Guning, ngunit hindi sila nang ahas na bumaril. Nandito ang mga tao ko. Hindi ka ba natatakot na mapatay ka? Binyantaan ng sospek si Guning. Sa palagay ko hindi nila magagawa ito ng mas mabilis kaysa sa akin, nginisya ni Guning. Hindi siya natatakot sa mga bodyguard na ito. Natulala ang sospek sa 1 segundo. Dahil nagawa siyang suluhin ni Guning na parang kidlat noong nagugulat pa ang lahat, napatunayan nito na kaya niya itong patayin kahit kailan niya gusto. Kayong lahat, mauna sa amin, sabi ni Guning sa mga bodyguard. Ayaw niyang mapaligiran ng mga ito. Sandaling nag-alinlangan ang mga bodyguard na iyon, kaya't agad na nagutos ang sospek. Gawin mo ang sinabi niya. Ayaw niyang ipagsapalaran ang sarili niyang buhay. Simula nung sinabi niya yon, kailangan sumunod ng mga bodyguard niya sa utos niya. Ang lahat ng bodyguard ay sabay-sabay na naglakad pabalik sa bulwagan sa unang palapag, at dahan-daang kumilos si Guning habang hawak ang sospek sa kanyang mga kamay. Ang nakaka-relax na kapaligiran sa bulwagan ay agad na nag-ambala ng grupo ng mga bodyguard. Nang makita nila ang mga baril na hawak sa kanilang mga kamay, lahat sila ay natakot at nagtago sa mga sulok. Jesus, hindi ba siya si Ailee? Anong ginagawa niya? Hindi mo ba sinabi sa akin na malalaman ko kung sino ang nagpadala sa iyo kapag nakalabas na tayo? Tanong ng sospek. Nasasaktan siyang malaman kung sino ang nagpadala kay Guning para hulihin siya. Huwag kang mag-alala, makikita mo siya sa lalong madaling panahon, sabi ni Guning. Makalipas ang halos 10 segundo, isang grupo ng mga armadong SWAT ang pumasok sa loob, na ikinatakot ng lahat ng tao sa silid. Nang makita ng sospek ang mga SWAT, napagtanto niya kung ano ang nangyayari dito. Naisip niya na maaaring ang kanyang kaaway ang nagpakana laban sa kanya sa kanyang likuran, upang mabayaran niya ito ng pera. Gayunpaman, kung ang kanyang kaaway ay ang pulis, siya ay tiyak na madakip. Ibaba mo ang mga baril. Sigaw ni Lee Zongwei sa kanila. Mayroong halos 20 armadong SWAT, habang nasa 10 bodyguard lamang ang sospek kaya imposibleng manalo ang mga ito. At saka, nasa kamay pa rin ni Guning ang kanilang pinuno.
Ang mga bodyguard na iyon ay hindi nakinig kay Li Zongwei, ngunit lumingon para tingnan ang sospek. Ibaba ang mga baril, sabi ng sospek, dahil wala siyang pagpipilian. Kung maglakas loob siyang lumaban, maaari siyang patayin. Dahil sa utos ng kanilang pinuno, sabay-sabay na ibinaba ng mga bodyguard na iyon ang kanilang mga baril. Walang pagkaantala, humigit kumulang 10 SWAT ang sumugod at kinuha ang kanilang mga baril bago nila ito pinusesan. Pagkatapos ay naglakad si Li Zongwei papunta kay Guning at pinusesan ang sospek. Lumapit ang isa pang SWAT at dinala ang sospek. Eto, sayo na. Inalis ni Guning ang miniature camera at ibinigay kay Li Zongwei. Kinuha ito ni Li Zongwei at naisip niyang pag-aari ng sospek ang baril na nasa kamay ni Guning, kaya sinabi niya, "Miss Go, itong baril." "Oh, ito ay akin," sabi ni Guning. "Ano?" Nagulat si Li Zongwei. Si Guning ay isang karaniwang mamamayan. Paano siya nagkaroon ng baril? Paano niya ito dinala sa loob? Agad itong ipinaliwanag ni Guning. "Mayroon akong lisensya sa mga baril, at maipapakita ko ito sa iyo mamaya." Sa totoo lang, ang lisensya ng baril ay nasa kanyang telepathic eye space, ngunit hindi niya ito mailabas ngayon sa harap ng lahat. Kung tutuusin, mahirap na silang intindihin kung paano niya kinuha ang isang telepono, isang miniature camera at isang baril sa loob. Dirdiretsong naglakad palabas si Guning. Bagamat kasali siya sa aksyon ngayon, hindi siya miyembro ng SWAT team kaya dapat niyang ipaubaya ito kay Li Zongwei. Dahil sinabi ni Guning na mayroon siyang lisensya sa baril, hindi na nagtanong pa si Li Zongwei. Karaniwang hindi maaaring magkaroon ng baril ang isang ordinaryong tao. Ngunit naisip ni Li Zongwei na si Guning ay malamang na pinili ng isang espesyal na departamento ng gobyerno, kaya nagkaroon siya ng pribilehiyo. Naisip ni Li Zongwei na ito ay lubos na posible. Hindi narinig ni Du Jingtong ang pag-uusap ni Guning kay Li Zongwei, kaya pinigilan niya si Guning nang lumabas si Guning na may dalang baril. "Maaari ba akong tumulong?" Malamig na tumingin sa kanya si Guning. "Hindi mo maaaring alisin ang baril na ito," sabi ni Du Jingtong. Inakala rin niya na pag-aari ng sospek ang baril. Ilegal para sa isang karaniwang mamamayan na nagdadala ng baril. Naunawaan ni Guning na ito ay isang hindi pagkakaunawaan, kaya hindi siya nainis at ngumiti. "Akin ito, at may lisensya ako sa baril. Mamaya ko na ipapakita sa'yo." Pagkatapos noon, hindi niya pinansin si Du Jingtong at umalis. Si Du Jingtong naman ay natigilan. Hindi siya makapaniwala na pinahintulutan si Guning na magdala ng baril bilang isang karaniwang mamamayan. Tila si Guning ay isang batang babae na puno ng mga sorpresa. Dahil may dalang baril si Guning, hindi siya maaaring maging karaniwang mamamayan. Ano man ang mangyari, hindi na mapigilan ni Du Jingtong si Guning ngayon. Hindi lamang si Du Jingtong ang nagulat, ngunit ang ilan pang mga SWAT na nakarinig din nito ay labis ding nagulat. Ibinalik sa himpilan ng pulisya ang sospek at ang kanyang mga bodyguard. Para naman sa iba pang mga tao sa party, kailangan nilang magbigay ng oral statement, kaya sinabihan ni Li Zongwei ang 5 SWAT na manatili upang bantayan sila. Pagkatapos, bumalik siya kasama ang iba pang mga kasamahan. Hindi pumunta si Guning sa parking lot nang umalis siya sa cruise ship. Pumunta siya sa ilog nang walang pumapansin sa kanya at pinalabas ang Jiao. Sasanduan niya ito bukas ng gabi. Si Li Zongwei ay nagmaneho kay Guning pabalik sa SWAT unit, habang si Du Jingtong at iba pa ay nakikibahagi sa isang maliit na bus. "Miss Gu, gusto kong malaman kung paano ka nagdadala ng telepono, maliit na camera, at baril sa loob." Tanong ni Li Zongwei. "Paumanhin, hindi ko masasabi sa iyo ang higit pang mga detalye," sabi ni Guning. Dahil ayaw sabihin ni Guning sa kanya, hindi na nagtanong si Li Zongwei. "Miss Gu, maraming salamat sa ginawa mo para sa amin ngayon. Isusumbong ko ito sa aking pinuno. Karapat-dapat kang gantimpala," sabi ni Li Zongwei. "Salamat, ngunit hindi ko ito kailangan," sabi ni Guning.
Pumayag akong tulungan ka dahil makabuluhan ang pagkilos nito. Hindi siya nagkulang ng anumang gantimpala. Bakit? Malaki ang ginawa mo sa amin, sabi ni Li Zhongwei. Naunawaan niya na si Guning ay hindi sakam, at pumayag itong tulungan sila dahil napakabait niya. Si Guning ay talagang isang batang babae na may malakas na pakiramdam ng hustisya. Gayunpaman, medyo nakonsensya siya kung hindi makakakuha ng anumang reward si Guning. Hindi ito malaking bagay, sabi ni Guning. Mabuti, dahil sinabi iyon ni Guning, hindi na iginiit ni Li Zhongwei. Nang bumalik sila sa unit ng SWAT, ipinakita ni Guning kay Li Zhongwei ang kanyang lisensya sa baril. Bagamat naniwala na si Li Zhongwei sa paliwanag ni Guning, mas ligtas na siguraduhin at tingnan. May mga pekeng lisensya ng baril, ngunit hindi inisip ni Li Zhongwei na gagawin iyon ni Guning, dahil wala itong may dudulot na kabutihan sa kanya. Si Guning ay isang tanyag na tao ngayon, at siya ay isa ring sikat at matagumpay na babae kung tutuusin. Sinuri ni Li Zhongwei ang lisensya ng mga baril bago niya ito ibinalik kay Guning. Lumingon si Guning para tanungin si Du Jingtong, gusto mo bang tingnan? Si Du Jingtong ay nanatiling tahimik at tumalikod. Halatang naniwala siya at hindi na nag-abala pang tingnan. Dahil nasuri na ito ni Li Zhongwei, hindi ito maaaring peke. Hindi gaanong naiinggit si Du Jingtong kay Guning ngayon, dahil ang mga kasanayan ni Guning ay mas mahusay kaysa sa kanya. Kapag ang kakayahan ng isang tao ay lampas sa iyong imahinasyon, hindi ka na magseselos sa kanila. Naiinis pa rin si Du Jingtong kay Guning dahil ninakaw ni Guning ang kanyang trabaho, ngunit siya ay isang matalinong babae, at alam niya na ang gawaing ito ay napagtagumpayan. Miss Gu, mangyaring tanggapin ang aming paghingi ng tawad. Hindi ka namin dapat pinagdudahan noon pa. Ilang SWAT ang humingi ng paumanhin kay Guning. Bagamat alam nilang hindi mali ang kanilang ginawa, kailangan nilang aminin na si Guning ay hindi isang ordinaryong babae. Pinatunayan ni Guning ang kanyang kakayahan sa kanyang pagkilos, kaya hindi na nila itigil ang pagdududa sa kanya. Hindi mo kailangang sabihin yan. Sa palagay ko ay wala kang ginawang mali, dahil talagang napakahirap para sa mga ordinaryong tao na nagdadala ng anumang bagay sa loob, sabi ni Guning. Hindi niya ito pinansin. Kung wala siyang telepathic eye space, hindi niya ito magagawa. Dahil walang pakialam si Guning, ang iba ay gamaan ang loob. Sige, hindi pa maaga ngayon, at dapat na akong umuwi, sabi ni Guning. Kumaway siya kay Li Zhongwei at umalis. Ito ay isang mahabang araw para kay Guning, at nakaramdam siya ng kaunting pagod ngayon. Hindi napigilan ni Li Zhongwei si Guning at pinanood siyang umalis. Sa sandaling nawala si Guning, maraming SWAT ang nagsimulang magkwento tungkol sa kanya ng mausisa. Nagulat ako kay Guning, at gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa kanya. Sa tingin ko ang kanyang pamilya ay dapat na napakalakas. Oo, nagulat din ako sa ginawa niya. Kung siya ay isang kriminal, walang sino man sa atin ang makakahuli sa kanya. Tama ka. Oh, hey, boss, tinanong mo ba si Guning kung paano niya nagawang magdala ng miniature camera, telepono, at baril sa cruise ship? Tanong ng isang SWAT. Oo, ngunit hindi niya sinabi sa akin, at hindi na ako nagtanong tungkol dito, sabi ni Li Zhongwei. Dahil ayaw sabihin ni Guning sa kanila, hindi siya mapipilit na gawin ito. Si Guning ay bumalik sa kanyang bahay mamaya. Nang maliligaw na siya, tinawag siya ni Leng Xiaoteng. Ningning, anong ginagawa mo ngayon? Tanong ni Leng Xiaoteng. Kakauwi ko lang, sabi ni Guning. Kumusta naman kayo? Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng Nuvalban. Naging abala din ako, at tinawagan kita noong malaya ako, sabi ni Leng Xiaoteng. Ningning, miss na kita. Ilang araw na niya itong hindi nakikita. Napangiti si Guning sa kaligayahan. Miss na rin kita. Nakasanayan na nilang magsabi ng sweet nothing sa isa't isa, kaya walang nahiya sa kanilang dalawa. Nasa CTB, o CTF ka ba? Tanong ni Leng Xiaoteng. Nasa CTB pa ako,
Babalik ako sa CTF kinabukasan, sabi ni Guning. Great, sabi ng lolo ko na bibisitahin namin ang pamilya mo para sa ating engagement kapag natapos mo na ang National College Entrance Examination, sabi ni Leng Xiaoteng na may pananabik. Palaging gustong bisitahin ni Master Leng ang pamilya Tang sa CTB. Ngunit hindi libre ni Leng Xiaoteng at kailangan ni Guning na maghanda para sa National College Entrance Examination, kaya naantala ito. Ito ay para sa formal na pakikipag-ugnayan, kaya kailangang naroon sina Leng Xiaoteng at Guning. Walang problema, sabi ni Guning. Ilang sandali pa silang nag-chat, at biglang sinabi ni Guning, Xiaoteng, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang seryosong bagay. Nang marinig iyon, naging seryoso rin si Leng Xiaoteng. May nakilala akong mutant ngayon, sabi ni Guning. Hindi na niya ito ilihim kay Leng Xiaoteng mula nang malaman ni Leng Xiaoteng ang kanyang sikreto. Ano? Isang mutant? Nagulat si Leng Xiaoteng. Ayos ka lang. Si Leng Xiaoteng ay nagbasa ng maraming libro tungkol sa mga multo at halimaw pagkatapos niyang malaman na talagang nag-e-exist sila. Bagamat hindi pa siya nakakita ng mutant sa kanyang sariling mga mata, naniwala siya kay Guning. Ang isang mutant ay mas mahirap pa sa isang multo na makitungo. Naunawaan ni Leng Xiaoteng na si Guning ay may tulong ng Jiao, ngunit nag-aalala pa rin siya sa kanyang kaligtasan. Siya ay kanyang kasintahan pagkatapos ng lahat. Okay lang ako, at nasira ko na ang mutant, sabi ni Guning. Malaki, nakahinga si Leng Xiaoteng. Gayunpaman, hindi maganda na lumitaw ang isang mutant. Sa tingin ko, dapat natin itong imbestigahan ng husto. Kung ito ay may kinalaman sa gobyerno, ngunit hindi ito gawa ng ating bansa, dapat nating ganap na puksain ito. Kung ito ay ginawa ng ibang bansa, ito ay magiging isang malaking banta sa ating bansa. Bagamat ito ay panahon ng kapayapaan, mayroon pa ring mga digmaan na nagaganap sa ilang mga rehiyon. Ang mga mutant ay maaaring ang pinakamahusay na sandata para sa isang digmaan. Si Leng Xiaoteng ay naglingkod sa militar pagkatapos ng lahat, at naisip niya na responsibilidad niyang alamin ang katotohanan. Sumasang-ayon ako. Kung kailangan mo ng tulong ko, huwag mag-atubiling ipaalam sa akin, sabi ni Guning sa napakaseryosong tono. Nag-aalala siya na baka masaktan si Leng Xiaoteng kapag nakabangga siya ng mutant. Siya ay isang ordinaryong tao, habang siya ay may Jiao na tumulong sa kanila. Kung wala kay Guning ang Jiao, hindi rin magiging madali para sa kanya na harapin ang isang mutant. Nako, may naisip lang akong paraan para tuluyang sirain ang isang mutant hanggang ngayon. Iyon ay para maalis lahat ng dugo sa katawan niya. Hanggat walang natitirang dugo sa kanyang katawan, imposibleng gumaling siya, ngunit nangangailangan ito ng mahabang panahon at maraming enerhiya. Maging ang Jiao ay gumugol ng kalahating oras dito. Sa tingin ko, aabutin ng ilang oras para magawa ito ng isang tao. Mabisa rin ang anesthetics, pero panandalian lang, dagdag ni Guning. Sige, naiintindihan ko. Mag-iingat ako kung makikita ko sila, sabi ni Leng Xiaoteng. Ilang sandali pa silang nag-usap, pagkatapos ay naligo at natulog si Guning. Noong gabing iyon, maraming panaginip si Guning tungkol sa mga multo, halimaw, cultivator, at mutant na nakilala niya noon sa totoong buhay. Gayunpaman, isang vampira din ang nagpakita sa kanyang panaginip, na hindi pa niya nakikilala. Gustong sipsipin ng vampira ang dugo ni Guning, ngunit siya ay nakatali at hindi makagalaw, na ikinatakot ni Guning kaya nagising siya kaagad. Bagamat isa lamang itong panaginip, sigurado si Guning na talagang umiral ang vampira. Ito ay dapat na isang pahiwatig ng isang bagay na mangyayari sa kanya sa hinaharap. Ang vampira ay isang patay na katawan na umakyat mula sa isang libingan at sumipsip ng dugo ng tao upang manatiling buhay, at mayroon itong supernatural na kapangyarihan. Sa sandaling nagising si Guning mula sa nakakatakot na panaginip, napansin niya ang isang figure sa bintana sa labas ng kanyang kwarto. Nagulat si Guning at ginamit niya ang kanyang jade eyes para tingnan ito ng walang pagkaantala.
Nakita niya ang isang 30 taong gulang na lalaki na nakasuot ng itim na balabal at maskara. Mayroon ding isang maikling kutsilyo sa kanyang baywang, at siya ay nakadamit tulad ng isang tao mula pa noong unang panahon. Sinaunang panahon. Naisip ni Gunning na ang lalaki ay malamang na nagmula sa mundo ng paglilinang. Hindi siya sigurado kung paano manamit ang mga tao sa mundo ng paglilinang, ngunit ang mga ordinaryong tao ay hindi magsusuot ng ganitong paraan. Anyway, hula niya lang iyon. Nakabukas ang bintana ng balcony kaya madaling nakalusot ang lalaki. Bahagyang gumalaw siya, at halos hindi marinig ni Gunning ang kanyang mga galaw. Halatang hindi ordinaryong tao ang lalaki. Pumikit si Gunning at nagpanggap na tulog pa rin siya. Gusto niyang malaman kung ano ang gagawin ng lalaki. Kung gusto lang niya ng pera, paparusahan siya ng mahina ni Gunning. Gayunpaman, kung gusto niyang patayin siya, babayaran siya nito ng walang pag-aalinlangan. Kahit nakapikit si Gunning, nakikita pa rin niya ang nangyayari sa tulong ng kanyang jade eyes. Dahil sa kakayahan ni Gunning, madali para sa kanya na magpanggap na tulog. Hindi nagtagal ay pumasok ang lalaki sa kwarto ni Gunning, at hindi niya nalaman na nagpapanggap si Gunning na natutulog. Akala niya ay mahimbing pa ang tulog ni Gunning. Pagkatapos, hinugot niya ang maikling kutsilyo sa kanyang baywang, at naglakad papunta sa kama. Dumating pala siya para patayin si Gunning. Sino ang nagpadala sa kanya? Alam ni Gunning na marami siyang kaaway, at marami sa kanila ang gustong patayin siya, kaya hindi katakataka na dumating upang patayin siya. Nang akmang sasaksakin na ng lalaki si Gunning, idinilat ni Gunning ang kanyang mga mata at hinawakan ang kanyang palso. Nagulat ang lalaki sa liksi ni Gunning. Sa sumunod na segundo, nagsimula siyang magpumiglas ng marahas. Hindi siya binigyan ni Gunning ng maraming oras at nabali ang kanyang palso sa isang malinaw na tunog. Hindi siya magdadalawang isip na bugbugin siya, dahil naparito siya para patayin siya. Hindi naman mahina ang lalaki, at nilabanan niya si Gunning gamit ang isang kamay lamang. Bagamat nabigla siya sa husay at lakas ng pakikipaglaban ni Gunning, kailangan niyang patayin siya ngayong gabi, kung hindi, malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Kaya, ginamit niya ang buong lakas nito para salakayin si Gunning. Naalarma sina Gao Yi at Qiaoya sa mga ingay ng kanilang laban. Mabilis nilang sinuot ang kanilang mga damit at pumunta sa kwarto ni Gunning nang mabilis hanggat kaya nila. Lady Ning, okay ka lang ba? Okay lang ako, kaya ko siyang harapin mag-isa. Sigaw ni Gunning. Maaari kang pumunta sa bakuran upang tingnan kung mayroon siyang mga kasosyo. Bagamat hindi sigurado si Gunning tungkol dito, kailangan nilang suriin. Oo naman, sabay-sabay na pumunta sina Gao Yi at Qiaoya sa bakuran. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Gunning ang pakikipaglaban sa lalaki. Bigla niyang nalaman na baka may problema sa kanyang paningin, dahil minsan ay hindi niya nakikita ang lalaki, parang invisible. Gayunpaman, sigurado si Gunning na ang kanyang mga mata ay malusog at maayos, kaya malamang na alam ng lalaki kung paano gawin ang kanyang sarili na hindi nakikita. Gayunpaman, tila hindi siya sanay dito, kaya nagsalit-salit siya sa pagpapakita at pagkawala. Kung alam niya talaga kung paano maging invisible, kailangan niyang mula sa isang lihim na organisasyon. Naisip ni Gunning na maaaring siya talaga ay isang tao mula sa cultivation world. Hindi niya alam kung ang isang cultivator ay maaaring itago ang kanyang sarili mula sa pananaw ng isang tao, ngunit alam niya na ang mga cultivator ay iba sa mga ordinaryong tao. Nagulat ang lalaki na nakikita pa rin siya ni Gunning pagkatapos niyang gamitin ang kanyang kakayahan sa pagiging invisibility. Kahit na hindi siya masyadong bihasa dito at hindi niya magawang ganap na hindi makita. Ang mga ordinaryong tao ay magpapanik pagkatapos makita iyon at maaari siyang magkaroon ng pagkakataong makatakas. Sa kasamaang palad, tila walang silbi ito kay Gunning. Hindi nagtagal ay kinalma ni Gunning ang sarili at tumutok sa pag-atake sa lalaki. Sa paglipas ng panahon, unti-unting na-control ni Gunning ang laban, at ang lalaki ay napilitang pumunta sa isang sulok. Sa huli, matagumpay na nahuli ni Gunning ang lalaki at hindi siya makagalaw.
Malamig na tinanong siya ni Guning pagkatapos. Sabihin mo sa akin, sino ang nagpadala sa iyo dito? Nanatiling tahimik ang lalaki. Kapag hindi mo sinabi sa akin, paparusahan kita ng matindi. Sabi ni Guning at na-dislocate ang braso ng lalaki. Ang lalaki ay nasa labis na sakit, ngunit tumangging sumigaw. Sabihin mo sa akin, sabi muli ni Guning. Nanatili pa ring tahimik ang lalaki. Dahil hindi siya umimik, kinailangan ni Guning na hanapin ang kanyang katawan upang makahanap ng mga pahiwatig. Ginamit niya ang kanyang jade eyes at hindi nagtagal ay may nakita siyang telepono sa kanya. Inilabas ni Guning ang telepono nang walang pag-aalinlangan. Nagpumiglas ang lalaki, ngunit wala itong kabuluhan. Kailangan niya ng password para magamit ang kanyang telepono, at alam ni Guning na hindi sasabihin sa kanya ng lalaki, ngunit nakakita siya ng kapaki-pakinabang na clone ng umilo ang screen. May mga missed calls at messages sa screen at nakasulat ang mga ito sa language R. Ibig sabihin ang lalaking ito ay taga-bayan R. Nang malaman iyon, mas nagalit si Guning. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang inatake ng lalaking ito mula sa Country R noong hating gabi. Nakipagkita lang siya sa mga tao mula sa Country R hanggang ngayon. Sa unang pagkakataon, nakipagkompetensya siya sa isang lalaki para sa isang piraso ng jade, at nabigo ang lalaki. Kahit na ito ay isang salungatan, hindi ito seryoso. Sa pangalawang pagkakataon, nakipagtalo siya sa ilang tao sa City Teng, ngunit ginawa niya iyon dahil kay Zibeiying, at hindi siya dapat sisihin dito. Pagkaraan ng ilang sandali, naisip ni Guning na ang lalaking ito ay maaaring maging isang mahusay na mamamatay mula sa bansa R na inupahan ng mga tao na kanyang kaaway. Sa pagkakataong iyon, naintindihan ni Guning kung bakit biglang sumulpot ang lalaki sa kanyang kwarto. Sa kabutihang palad, nababasa ni Guning ang simpleng language R, at isinulat niya ang numero ng telepono sa screen ng sabay-sabay. Isang maikling linya ng mensahe ang ipinakita din sa screen. Si Yoshida ay nasa lungsod B ngayon. Kapag natapos na ang gawain. Hindi mabasa ni Guning ang buong mensahe, dahil limitado ang mga salitang ipinapakita sa screen. Nang malaman ni Guning na ang lalaking ito ay nagmula sa bansa R, naisip niya na baka isa itong ninja dahil sa kanyang mga katangian. Ang isang ninja ay isang tago na ahente o mersenaryo sa feudal na Japan. Kasama sa mga tungkulin ng isang ninja ang paniniktik, panlilinlang, at sorpresang pag-atake. Kung ang ninja ay nasa mataas na antas, maaari siyang maging invisible sa dilim, ngunit hindi nila magagawa iyon sa isang maliwanag na lugar. Sa madaling salita, karaniwang pinapatay ng mga ninja ang mga tao sa gabi. Ang isang ninja ay maaari lamang maging invisible sa loob ng ilang segundo, ngunit ito ay sapat na upang talunin ang mga ordinaryong tao. Dahil si Guning ay may isang pare ng jade eyes, ang mga kasanayan ng lalaking ito ay walang silbi sa pananaw ni Guning. Bilang karagdagan, mabilis na kumilos si Guning kaya imposibleng itago ng lalaki ang kanyang sarili. "Oh, nanggaling ka sa bansa R," sigaw ni Guning. Medyo nanigas ang lalaki at mukhang nagulat. Hindi niya alam kung ano ang nasa screen ng phone niya. He already mute his phone before he came here, kaya hindi niya namalayan na may mga missed calls at messages pala. Kahit na nalaman ni Guning ang kanyang pagkakakilanlan, tumanggi pa ring magsalita ang lalaki. Naunawaan ni Guning na naiintindihan din ng lalaki ang kanyang wika mula sa kanyang reaksyon. Patuloy niya, "May bago kang mensahe at sinasabi na nasa City B ngayon si Yoshida." Kapag natapos na ang gawain, binasa ni Guning ang mensahe at sabay na tumutok sa mga mata ng lalaki. Nang marinig ng lalaki si Yoshida, mukha siyang nagulat at nalungkot. Halatang hindi nagustuhan ng lalaking ito ang pagdating ni Yoshida, kaya kailangan niyang umalis kapag natapos na ang gawain. "Great, naisulat ko na yung phone number sa screen ng phone mo. Hindi ko alam kung sino siya, naniniwala akong hindi ako mahihirapang alamin. Gusto mo bang ikaw na mismo ang magsabi sa akin?" Tanong ni Guning. Bahagyang nataranta ang lalaki, ngunit wala pa ring sinabi. Naisip ni Guning na maaaring hindi makapagsalita ang lalaking ito.
Gayunpaman, kahit na siya ay pipi, si Guning ay walang simpatiya sa kanya, dahil pumunta siya rito upang patayin siya. Gayunpaman, ayaw ni Guning na patayin siya, dahil ito ay labag sa batas, kaya nagpa siya siyang i-disable siya. Nang malapit na niyang gawin iyon, may pumasok na ideya sa kanya. Agad siyang huminto at tinanong muli ang lalaki, pumunta ka ba dito para patayin ako dahil sa mutant? Tinulungan lang niya si Chi Tianlin hindi pa katagal, kaya malamang na-expose ito sa controller ng mutant. May sumunod nga sa kanya pagkatapos, ngunit ang tao pala ay si Li Zhongwei. Pagkatapos ay nakalimutan niya ang tungkol dito at hindi iniugnay ang lalaking ito sa mutant sa simula pa lang. Tama si Guning. Nang marinig iyon ng lalaki ay parang nabigla siya. Pumunta nga siya dito dahil sa mutant. Gayunpaman, hindi maisip ng lalaki kung paano nalaman iyon ni Guning. Nang makita ang reaksyon ng lalaki, natitiyak ni Guning na ang kanyang biglaang paglitaw ay may kinalaman sa mutant. Tila ang Country R ay nagsasaliksik at nagpapaunlad ng mga mutant. Galit na galit si Guning at pinakawalan ang kanyang malamig na mahiwagang kapangyarihan para salakayin ang lalaki. Sabay nanlamig ang katawan ng lalaki. Natigilan siya at hindi makapaniwala. Ano ang ginawa mo sa akin? May nasabi siya sa wakas. Sa pagkakataong ito, nanatiling tahimik si Guning. Ayaw niyang sagutin ang tanong niya. Ikaw, galit ang lalaki sa ugali ni Guning, ngunit nahirapan siyang magsalita ngayon. Takot na takot siya, ngunit hindi pa rin siya sumuko. Hindi nagtagal, pakiramdam niya ay paralisado ang kanyang katawan, ngunit gamaan ang loob niya nang malaman niyang malapit na siyang mamatay. Naunawaan ni Guning ang pag-uugali ng lalaki. Upang ipakita ang kanyang katapatan sa kanyang pinuno, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa sumuko. Kung hindi siya makokontrol ni Guning, maaaring magpakamatay siya, at talagang hindi siya papayagan ni Guning na mamatay ng ganoon. Nang halos malagutan na siya ng hininga, binawi ni Guning ang kanyang mahiwagang kapangyarihan at ang lalaki ay bumagsak sa lupa. Ang lalaki ay hindi makagalaw ngayon, kaya nagpunta si Guning upang magpalat ng kanyang damit sa banyo. Nagsuot siya ng casual na suit, na maginhawa para sa kanya upang lumipat. Pagkatapos nito, inilabas ni Guning ang kanyang telepono na may pangalang, Tang Ening. Ginamit niya ito para kunan ng litrato ang lalaki bago niya ito ipinadala sa phone number na nakita niya sa screen ng phone ng lalaki. Sa isang presidential suite ng isang 5-star hotel, gising pa ang isang lalaki kaninang 3 AM. Nagbabasa siya sa harap ng desk. Ang mga salita sa mga papel ay nakasulat sa wika R. Siya ay mga 30 na may payak na mukha, ngunit mukhang malamig. Halata namang nakaapekto sa mood niya ang laman ng mga papel. Ang kanyang telepono ay inilagay malapit sa kanyang kamay sa mesa, at kinuha niya ito nang marinig ang tono ng mensahe. Bagong mensahe iyon mula sa kakaibang numero, ngunit binasa pa rin niya ito. Sa sandaling binuksan niya ito, nakita niya ang larawan ng ninja na ipinadala niya upang patayin si Guning. Bigla siyang napatayo sa pagtataka. Nabigo ang ninja na tuparin ang misyon. Ang taong nagpapadala ng mensaheng ito sa kanya ay dapat ang babaeng gusto niyang patayin. Laking gulat niya na nakontrol ng dalaga ang ninja. Ang ninja ay nasa gitnang antas sa mundo ng mga mamamatay, ngunit nabigo pa rin siya. Nagtataka ang lalaki kung nahuli ng dalaga ang ninja sa kanyang sarili, o kung may mga malalakas na tao sa kanyang tabi. Mahirap para sa kanya na paniwalaan na ang isang batang babae ay kayang talunin ang isang ninja ng mag-isa. Wala siyang pakialam kung paano nakuha ni Guning ang kanyang numero ng telepono, dahil nagtiwala siya sa kanyang mga tao. Mas gugustuhin ng ninja na magpakamatay kaysa ipagkanulo ang kanyang pinuno. Sa kabuuan, masyadong magaan ang tingin niya kay Guning. Dahil hindi natupad ang misyon, hindi nakaligtas ang ninja, kaya nagpa siya ang lalaki na wala nang gagawin. Nagpadala si Guning ng mensahe sa lalaki para bigyan siya ng babala na hindi siya mahina. Kung hindi pipi ang lalaki, titigil na siya sa pagtatangkang patayin siya. Kahit na hindi sumuko ang lalaki, hindi natakot si Guning na labanan siya. Para sa drama ngayong gabi, walang intensyon si Guning na ipaalam ito sa ibang tao.
Hindi niya alam kung mas maraming mutant ang lalabas sa hinaharap, kaya kailangan niyang mag-ingat. Mahirap sirain ang isang mutant. Kung marami pang mutant na darating, sa totoo lang hindi niya alam kung paano hahaharapin ang mga ito. Anyway, kinailangan niyang imbestigahan ang relasyon ng lalaki sa mga mutant. Bagamat hindi sigurado si Gunning kung ang lalaki ay ang controller ng mga mutant, malinaw na mayroon siyang espesyal na relasyon sa mga mutant. Hanggat mahahanap niya siya, makakakuha siya ng higit pang mga pahiwatig tungkol sa mga mutant. Dahil mayroon na siyang numero ng telepono, matutulungan siya ni Kay na mahanap siya. Ginamit ng lalaki ang numero ng teleponong ito para tumawag at mag-text, kaya hindi mahirap makakuha ng kanilang kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa kanya. Kapag nalaman nila ang pagkakakilanlan ng lalaki, maaari silang matuto ng higit pa tungkol sa mga mutant. Ang mga mutant ay dapat naganap na nawasak, dahil sila ay isang malaking tulong sa kaligtasan ng isang bansa. Hindi sasalakayin ng lalaki si Gunning nang walang mahusay na paghahanda, at dapat siyang manatiling alerto, kung sakaling maghiganti si Gunning sa kanya. Nawalan na siya ng mutant at ninja, kaya hindi na siya nang ahas na asarin si Gunning. At saka, hindi alam ng lalaki na nalaman na ni Gunning ang tungkol sa pagkakaroon ng mga mutant, kaya hindi siya nag-aalala na baka ikalat nito ang balita. Nagpadala siya ng ninja para patayin si Gunning dahil nakita lang niya ang mutant. Di nagtagal pagkatapos magpadala ng mensahe si Gunning sa lalaki, nagpadala siya ng isa pang mensahe kay Kay at sinabihan siya ng higit pang impormasyon tungkol sa lalaki mula sa Country R. Hindi ito emergency, kaya hindi niya tinawagan si Kay noong hating gabi. Tinawag ni Gunning si Chi Tianlin, dahil kailangan niya ng tulong ni Chi Tianlin ngayon. Dahil sa papel ni Chi Tianlin sa gang, naging light sleeper siya para protektahan ang sarili dahil marami siyang kaaway na maaaring umatake sa kanya kapag natutulog siya. Kaya naman, nang tumunog ang kanyang telepono, binuksan niya ang kanyang mga mata. Hindi nagalit si Chi Tianlin nang makita niya ang pangalan ng tumatawag sa screen. Hi, anong meron? Kinabahan si Chi Tianlin nang tawagan siya ni Gunning sa hating gabi. Sinubukan lang akong patayin ng isang killer mula sa Country R, at may kinalaman siya sa mutant. Nahuli ko na siya, pero hindi ko alam kung paano ko siya hahaharap. Maaari mo ba akong tulungan? Tanong ni Gunning. Sinabi niya kay Chi Tianlin na ito ay isang mamamatay, sa halip na isang ninja, dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa isang paliwanag. Kung matutulungan siya ni Chi Tianlin na mahawakan ito, magiging mas madali ito, dahil siya ang pinuno ng isang makapangyarihang gang kung tutuusin. Hindi na nagulat si Chi Tianlin nang marinig niyang may nagtangkang pumatay kay Gunning, dahil sangkot na si Gunning sa gulo ng mutant. Alam din niya na nagawang protektahan ni Gunning ang kanyang sarili. Ayos ka lang. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako, sabi ni Gunning. Natutuwa akong malaman iyon, sabi ni Chi Tianlin. Magpapadala ako ng susando sa kanya. Dahil humingi ng tulong sa kanya si Gunning, hindi niya ito tatanggihan. Sa tingin ko mas mabuti kung hayaan kong magpadala sa kanya sa iyo, sabi ni Gunning. Nag-aalala siya na magdudulot pa ito ng gulo kung may makakaalam. Direktang may pasok ni Gunning ang lalaki sa kanyang sasakyan at hindi siya mahuli ng mga surveillance camera. Oo naman, sumang-ayon si Chi Tianlin. Nasa Earth Nightclub ako ngayon, at hihintayin ka ni Xuanfeng sa parking lot. Ang Earth Nightclub ay ang lugar ni Chi Tianlin, kaya magiging ligtas sila kapag nakapasok na sila sa club na ito. Pagkatapos ibaba ang tawag kay Chi Tianlin, lumabas si Gunning sa kanyang kwarto. Sa oras na ito, naglakad papunta sa kanya sina Gao Yi at Qiaoya. Lady Ning, wala kaming nakitang tao sa bakuran, sabi ni Qiaoya. Magaling, malamang nag-iisa siyang dumating, sabi ni Gunning. Sumunod sina Gao Yi at Qiaoya kay Gunning sa kanyang kwarto. Nang makita nila ang lalaking nakahandusay sa sahig ay nagulat sila. Lady Ning, paano natin hahaharapin ang lalaking ito? Tanong ni Gao Yi. Ilipat siya sa trunk, pagkatapos ay ihatid siya sa Earth Nightclub. Isang lalaking tinatawag na Chu Xuanfeng ang maghihintay sa iyo sa underground parking lot,
at maaari mong ipaubaya ang lalaking ito sa kanya, sabi ni Guning. Oo naman, sabi ni Gao Yi at Qiaoya. Walang pagkaantala, pumunta si Gao Yi upang gawin ang lalaki sa kanyang balikat at lumabas. At sinundan siya ni Qiaoya. Dahil sa marahas na away, ayaw matulog ni Guning sa kanyang kwarto, kaya lumipat siya sa ibang silid. Hindi siya makatulog pagkatapos ng drama, kaya tinawagan niya si Leng Xiaoteng. Dahil alam niyang may kinalaman ang mutant sa mga tao mula sa Country R, kailangan niyang sabihin kaagad kay Leng Xiaoteng. Sinagot ni Leng Xiaoteng ang kanyang tawag sa loob ng ilang segundo. Kinabahan siya nang makita ang pangalan ni Guning sa screen, dahil naisip niya na maaaring may naranasan si Guning. Ningning, anong meron? Sabi ni Leng Xiaoteng. Xiaoteng, ngayon ko lang nalaman kung saan galing ang mutant. Galing siya sa Country R. Sabi ni Guning. Nalaman ko rin na ang mutant ay may malapit na kaugnayan sa mga ninja. Hindi niya sinabi kay Leng Xiaoteng ang pinagdaanan niya sakaling nag-aalala siya. Paano mo alam yan? Anong nangyari? Tanong ni Leng Xiaoteng. Naramdaman niyang may tinatago si Guning sa kanya. Hindi siya pipi, at alam niyang si Guning ay malamang na may pinagdaanan na makapinsala pagkatapos niyang iwan siya. Naunawaan ni Guning na imposible para sa kanya na ilihim ito kay Leng Xiaoteng, kaya kailangan niyang maging tapat. Well, inatake lang ako ng isang ninja dahil sa mutant. Pagkatapos ay sinabi ni Guning kay Leng Xiaoteng ang lahat. Sumimangot si Leng Xiaoteng matapos malaman kung ano ang nangyari kay Guning. Ang relasyon ng Country R sa ating bansa ay palaging pareho. Ang alam lang natin ay may tulong ito mula sa bansa M, ngunit mayroon din pala itong mga mutant at ninja. Sabi ni Leng Xiaoteng. Sobrang sama ng pakiramdam niya ngayon. Kahit na ang mga ninja ay hindi kasing pananakot ng mga mutant, mas malakas sila kaysa sa ordinaryong tao. Hindi na malaya ni Guning na ang mga mutant ay talagang isang malaking banta sa kanilang bansa hanggang sa sinabi ito ni Leng Xiaoteng. Higit sa lahat, hindi nila alam kung gaano karaming mutant ang Country R ngayon. Pagkatapos ng lahat, mahirap para sa mga ordinaryong tao na sirain ang mga mutant. Magagawa niya ito, ngunit hindi siya makakagawa ng malaking pagbabago. Biglang naisip ni Guning ang mga magsasaka. Hanggat ang mga magsasaka ay handang tumulong sa kanila, maaari silang makipagkompetensya laban sa mga mutant. Dahil ito ay tungkol sa kaligtasan ng kanilang bansa, naisip ni Guning na ang mga magsasaka ay hindi tatabi at walang gagawin tungkol dito. Sa kasong iyon, kailangan niyang makipag-ugnayan muna sa mga magsasaka at sa mundo ng paglilinaw. Kung talagang magkakaroon ng digmaan, kailangan natin ng tulong ng mga magsasaka, sabi ni Guning. Tutulungan ba nila tayo? Tanong ni Leng Xiaoteng. Kahit na nakatira sila sa ibang mundo mula sa atin, pareho silang mga tao sa atin, kaya naniniwala akong may gagawin sila, sabi ni Guning. Kung ayaw nilang tumulong, pwede akong makipag-deal sa kanila. Gusto pa rin nila ang mga mahiwagang table task ko. Kumpiyansa si Guning na maaari niyang hikayatin ang mga magsasaka na tulungan sila. Sumang-ayon si Leng Xiaoteng. Bueno, sa palagay ko kailangan muna nating matuto ng mas kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa mga mutant bago tayo kumilos, sabi ni Leng Xiaoteng. Ilang sandali pa silang nag-chat, pagkatapos ay ibinaba na ang tawag. Hindi makatulog ngayon si Leng Xiaoteng matapos malaman ang nakakagulat na balita. Bilang isang matataas na opisyal sa militar, naisip niyang responsibilidad niyang bantayan ang kanilang bansa. Kaya naman, bumangon si Leng Xiaoteng at naghahanap ng impormasyon tungkol sa mga mutant sa internet. Nakikita lang niya ang mga mutant sa mga science fiction na pelikula at nabasa niya ang tungkol sa mga ito sa mga nobela noon, kaya tinutukoy niya ang mga bagay na iyon ngayon. Isang sipi ng isang nobela ang nagbigay kay Leng Xiaoteng ng mahalagang impormasyon. Ito ay mayroong isang lab na itinayo ng Country R sa ilalim ng isang liblib na bundok sa kanilang bansa, at patuloy na binibili ng Country R ang mga tao para gawin ang kanilang mutant research. Bagaman ito ay isang kathang-isip na kwento, naisip ni Leng Xiaoteng na ito ay lubos na posible na ito ay maging katotohanan.
Sa kasong iyon, maaari nilang simulan ang pagsisiyasat mula sa mga simulang tao at magpatrolya sa mga tiwangwang at walang nakatirang kabundukan upang makita kung may mahahanap silang mga sospek. Kinabukasan, binasa ni Kay ang mensahe ni Guning pagkatapos niyang bumangon at tinawagan niya ulit si Guning. Sinabi sa kanya ni Guning na hindi ito isang emergency, kaya maaari niyang gawin ito ng dahan-dahan. Kahit na hindi ito emergency, ginawa pa rin ni Kay ang trabaho para kay Guning kaagad. Makalipas ang ilang minuto, nakuha ni Kay ang resulta. Gayunpaman, hindi iyon ang gusto ni Guning, dahil ang numero ng teleponong iyon ay hindi nakakonekta sa isang ID card. Mukhang pinaghandaan ng husto ang lalaki. Itinapon ng lalaki ang phone card nang malaman niyang malaman ni Guning ang numero ng kanyang telepono kung sakaling matunten siya nito. Hindi alam ni Guning kung ano pa ang maaari niyang gawin sa kanyang numero ng telepono, kaya sinabihan lang niya si Kay na bantayan ito.